Saan at kailan po nag-start yung flip-top? Dito po ba sa Philippines or sa ibang bansa? Saan at kailan nag-umpisa yung flip-top? Sa pagkakaalam ko, nag-umpisa yan sa ibang bansa. Tapos, alam mo naman ang mga Pinoy, mahilig sila gumaya kasi alam nila mas maganda. Ginawa nila rito sa Pilipinas. Yung unang palaro, ginanap sa Angkap, Makati, no? Quantum. Sa Quantum. Yun yung unang na alam kong palaro dito na ano. Sige, tuloy. Sige. Pwede naman. Ito lang tanso na. Ito. Ay, hindi. Sino pong alam niyong pinaka sikat or nagpa-boom ng flip-top dito sa Pilipinas? Nagpasikat. Sa totoo lang, nung una hindi ba masyado napapansin yan di ba? Pero nung, alam niyo, tignan niyo yung pinakamataas na views. Kung aling video na ano, pag sa inyo na yun, ang views yun, 8 million. Kaya, 8 million views, saka sa amin ni Luli. Sa ito, magaling yun Pangutanga lang. Alam naman po nating lahat na ang sikat na yung grupo nyo, Disiklan, ngayon. Vigilante family. Vigilante Family. Flip-top na lang. Flip-top. Paano po nabuo yung grupo nyo or kailan po Nabuo yung grupo nyo? Sa totoo lang kasi, una yan, pag nalaman namin kalaban yung meron kami nararamdaman dyan konting bukso ng damdamin kasi kalaban mo Pero dumating yung pagkakataon na mas masarap pala pag magkakasundo kami lahat. Nagagawa namin na mas maayos yung trabaho namin. Sa labas, tingin ng iba, magkakaaway kami. Pero hindi nila alam, trabaho lang kami. Ano po sikat sa inyo, sa field ng flip-top? Yung pinaka nagpasikat, kumbaga, TV show, interview, or YouTube? YouTube talaga. YouTube. Tapos nagkaroon kami ng mga TV show na mga in-extra kami sa Rated K, Jessica Soho, saka Bubble Gang. May masasabi po ba kayong kung meron man po negative effect at saka ano pong mga positive effect ng flip-top sa mga kabataan ngayon? Yung negative niya yung mga sinabi ng mga kapwa namin kalaro na mga bastos, ginaya ng mga bata, gaya ng inilang ko nanay mo, labas ang mata. Diba? Ay, grabe. Yung mga ganun, bastos, kasi ginagaya ng mga bata Pero sa akin, hindi naman namin ginawa yun para sa mga bata. Ginawa namin yun bilang isang kultura, pagsunod sa kulturang sinusundan namin. Message po sa mga kabataan ngayon. Sa mga kabataan, message ko sa kabataan, kung gusto nyo matuto at pasukin ang mundong ito, unang-una nyo gawin, mag-aral kayo mabuti. Kung nag-aral kayo mabuti, mas lalong mararagdagan yung mga laman ng ulo nyo. At kung nagdagan nyo ng maraming laman, marami kang balang pwedeng ilabas. Marami kang kwentong pwedeng buuin. Isang obra na matatawag mong sarili mong gawa. Thank you po.